Magandang gabi mga kaistorya. At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. At ngayong gabi ay ating babasahin ang isang confession ng isang asawa na nangungulila sa kanyang ex-boyfriend na seaman. Ito ay may pamagat na namimiss ko siya. Hello, Miss Kim. Please hide my identity. I just wanna share our story. Hindi ako fan ng mga ganitong confession, pero madalas ko na naririnig ang aking asawa na nakikinig sa mga ganitong secret files and untold stories. Kaya siguro ito na ang tamang lugar at tamang oras para ilahad ang kwento naming dalawa. Hindi ako seaman. Hindi rin ako seaman's wife. Isa akong ex-girlfriend ng isang seaman. I was a maritime college instructor. Doon ko siya unang nakilala. Isa siya sa mga estudyante ko. Kaya't kinailangan naming ilihim ang mga date namin hanggang sa siya'y makapagtapos. Don't get me wrong ha. Halos kaedad ko lang siya. 1 taon lang ang agwat namin. His family knew about us. At nung graduate siya, halos magsama na kami sa iisang bubong. Kasama ako sa lahat ng proseso hanggang sa makasampa siya sa barko. Pangarap niya, pangarap ng pamilya niya. Siyempre, pangarap din naming dalawa. We dreamed of a future together. Kids, house, a small business, lahat. Wala akong masabi kung paano niya ako minahal, pati ang pamilya niya. Tinuring akong tunay na bahagi ng kanila. And then, dumating ang araw na hinatid ko na siya sa kanyang unang seafaring journey. Napakahirap. First time naming magkahiwalay ng ganoong katagal. Ang good night ay nagiging good morning ko. Ang kamusta mo ay delayed reply ko. Pero kinaya namin. We struggled, but we love each other. So I thought, until someone came along. Habang nasa barko siya, hindi ko alam kung papaano ko pinayagang ma-attach ang damdamin ko sa ibang tao habang wala siya. Nalito ako. Mahal ko ba talaga itong bago? O natutunan ko lang siyang mahalin dahil nandito siya, samantalang yung isa nasa malayo? That man loved me too much. So much that I did unthinkable. I left my seaman on board and chose the man off board. Bumaba siya sa barko para hanapin ako upang tanungin
Ano ba talaga ang nangyari? And that time, I felt so helpless. Mahal ko pa siya. Oo. Pero, paano naman yung isang taong pinanghawakan ako habang wala siya? Doon ko na-realize, hindi niya ako deserve. Hindi niya deserve ang babaeng mahina. Babaeng bumigay lang dahil sa distansya. He was so pure, so true, and I failed him. Inamin ko ang lahat. I cheated. I fell for someone else. And still, he accepted me. Pinili pa rin niya akong iuwi sa kanila. Pero ako, hindi ko na kinaya. Pakiramdam ko, ang dumi ko na para sa kanya. So I said, no. Again, I cut him off completely. Pinili kong manatili sa taong pinili ko habang wala siya. Ayoko ding saktan ang taong ito, lalo na kung babalik lang ako sa taong minsan kong iniwan. Then, out of nowhere, he proposed. The next thing I know, I was married and pregnant. Now, here I am, haunted. Not a day goes by that I don't see flashes of our old smiles, our plans, our some days na iba na ang kasama. Ang hirap. Wala akong mapagsabihan kasi kahit ako, hindi ko maamin. Nangungulila ako sa amin, sa kami, sa dati. At sa kabila nito, nagkakasala ako sa asawa ko ngayon.